Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga and syempre sa TBJ, sa Tito Vic and Joey. Pero bago yan, narito muna ang post ni Eunice Janine ng SQ po ng Itbulaga para sa birthday po ng kanyang fur baby. Second birthday niya po kasi ngayong araw. At ito po yung naging post ni Eunice Janine sa kanyang Facebook account. 51. Everybody say happy birthday Nini Beer. Divo appearance ng baby ko sa Facebook. Sa mga bago pong universe and Dabarkads dyan, meet my Anita, Nini for sure. Today's her second birthday, yay! Tapos meron dyang cake mga kadabarkads. Personalized cake for Nini Beer and kamukha niya po yung nasa cake. Samantalang, sa pagkakahulog naman po ni Miles Ocampo dito po sa studio ng Itbulaga sa upuan, abay, meron pong hindi masaya mga kadabarkads. Sabi kasi dito, it's a show, not a playground raw. You're all adults. Okay lang kung si Amber who's only 5 years old, give respect to bossing and others who's doing their hosting diligently. Mag-behave naman kayo, Raisa and Miles. Respect your position as host. So, kung sino man po itong nagsabi na to, mga kadabarkads, para naman siyang yung boss ng Itbulaga. Dahil yung boss ng Itbulaga dyan, mga kadabarkads, wala naman pong sinabing ganito. 'Di ba? Nag-enjoy pa nga po sila. So, sa Itbulaga po kasi, hindi po strict dito, mga kadabarkads. Kaya nakakaganyan-ganyan sila Miles, sila Raisa May. Maluwag po sila na nakakagalaw. Unlike sa ibang show na stricto, bawal ganto, bawal ganyan, bawal nyong banggitin yung ganto. 'Di ba? So sa Itbulaga, maluwag sila para lamang silang naglalaro doon kasi gusto po nilang makapagpasaya din sa mga studio po. So wag naman tayong masyadong tinetake itong nangyari kay Miles Ocampo ng seryoso. Katuwaan din lang naman yan. Si Miles nga tawang-tawa sa sarili niya eh. Si Bossing Big Soto ganun din. So wag tayong masyadong stressful. Okay? Pag nanonood tayo ng Itbulaga, tawa lang tayo. Huwag tayong ma-stress. Kaya nga tayo nanonood ng Itbulaga para matanggal yung stress syempre. Samantala pag-usapan naman natin itong binahagi po ni SQG na sa kanyang Facebook account. So meron kasi siyang pinagtripan doon sa labas po ng TV5 studio ata to. So nakatayo po doon sa labas ng gate yung nanalo po ng bigas mula po yan sa Itbulaga, yung Amaya Rice. Tapos ang ginawa po nitong si SQ Jean, binuhat niya po dali-dali at tinago yung Amaya Rice. Grabe, 'di ba? Nakaya niya po yung 25 kilos na to. Tapos, maloko din talaga itong si SQ Jean. Sa kalaunan, binalik niya din po yung bigas. So, close pala sila ni ate. Nakakatuwa lang dahil itong mga SQ natin, very close na din sa mga taong nakakasalamuha po nila dito po sa studio ng Itbulaga. So, parang magtropa lang sila mga kadabarkads. Kaya sa mga masyadong sineseryoso yung mga pangyayari sa Itbulaga, nako, tatanda po kayo niyan agad. Sige kayo. Samantalang si Bossing Big Soto naman ay tinanong po ng definition tungkol dito sa playtime. At ayon nga po dito sa write-ups, good people always win in the end. So kung mabuti kayong tao, magtatagumpay kayo. Yun po yun. This is how most Filipinos see life. That if you have pure intentions and do good, you can achieve all your dreams and be on top. Like Bossing Big Soto. Diba mga kadabarkads? This exactly describes how Big Soto has been living his life with integrity, passion, and a commitment
to uplifting others. So yan po si Bossing Vic Soto, yan po ang mga katangian ni Bossing Vic. Mabuti siyang tao kaya siya ay nagtagumpay, kaya siya po ay nasa top ngayon. Mabuti po yung hangarin niya, good intention, and syempre yung kanyang ginagawa. Sa tingin nyo ba magtatagumpay ng ganyan yan kung masamang tao si Bossing Vic Soto? Di ba hindi po? Sabi pa dito, his career started in the 1970s. He started as a singer and then became an actor in successful TV show such as Okay Ka Perico, School Bukol, and many others. He also ventured into the movie industry and made countless hit movies like Lastik Man, Ang Darling Kong Aswang, and Enteng Kabisote, which people remember up to today. His last movie, The Kingdom, was released last year and served as an entry in the recently held 50th edition of the Metro Manila Film Festival. He transitioned to being a television personality, being part of the longest-running noontime show, Itbulaga. This enabled him to help people better their lives and dream of a better future. These achievements, combined with his work ethic, discipline, and overflowing love from the public, cemented his position as Philippine entertainment bossing ng bayan. He has excelled and has been blessed in all aspect of his life. So, ganyan po talaga mga Kadaver Gods, pag mabuti kang tao, pure yung intention mo, pagpapalain ka po talaga ng nasa itaas. Kaya maging mabuti na lang tayong lahat, no? Para tayo ay magaya kay Bossing Vic Soto. Hindi, charot lang. Sabi pa dito, in this time, very spirit that shines through in Playtime latest TV commercial featuring Vic Soto, more than just an endorsement. The commercial reflect what Vic Soto in Playtime as a brand stand for fun, entertainment, luck-winning, responsible gaming, and being able to share your blessings. So, itong pagpo-promote po ni Bossing Vic Soto ng Playtime, meron pong nang babash dito na iba na ay nagpo-promote na din si Bossing Vic Soto ng sugal. So, okay lang naman po mag-promote ng sugal. Nasa sa inyo pa rin, nasa sa atin pa din kung tayo ay maglalaro. Pero paalala, kailangan po magiging responsable tayo sa paglalaro ng mga sugal na yan. Okay, malalaki na po tayo. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Atasha Mulak. Marami ko po kasing nakikitang post na hinahanap si Atasha Mulak. Bakit daw wala ito sa Itbulaga? Katulad ng post na to, Idol, bakit wala ka na sa Itbulaga? So ulitin ko lamang po ulit na si Atasha Mulak po ay may mga commitment outside po ng Itbulaga. Tapos, nakita ko yung post na to ng isang page. Sabi dito, Vic Soto, bakit naisipabarangay ang mga magulang daw ni Atasha Mulak? May matinding dahilan sa likod nito. So, grabe din yung mga fake news, no, mga Kadaver Gods. So, huwag natin tatangkilikin yung mga ganito na ipapaparangay daw ni Bossing Vic Soto yung mga magulang ni Atasha Mulak. So, wala pong katotohanan yan, wala pong dahilan para ipaparangay ni Bossing Vic ang mga magulang po ni Atasha Mulak. Huwag tayong magpapaniwala sa mga fake news na yan. At matutuldo ka na po yan sa oras na maupo po si Tito Soto sa pwesto. Mag-antay lamang po kayo dahil malapit na po ang araw ninyo. So ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadaver Gods? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.